Good evening everyone, magandang gabi na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So now it's December 12 mga kapatid, ay gabi na po dito sa Israel, 11:30 na po ng gabi. So bago po tayo matulog, update ulit tayo. So ito po yung update ko para lang po sa mga tao na hindi mo masyadong nakakapanood ng balita. If you are my follower, hindi kayo masyadong nakakapagbasa, so i-update ko lang kayo yung mga nangyari yesterday, 2 to 3 days na mga nangyari and even kanina mga kapatid. So para maging updated lang kayo sa mga nangyari po dito sa Israel. Una sa lahat, we praise God sa kapayapaan dito po sa North. Patuloy po na pinoprotektahan ng mga IDF soldiers ang bayan po ng Israel. So we thank God sa mga sundalo po ng Israel na talagang they are giving their best to protect all the civilians dito po sa bayan ng Israel. So ito po ayon po kay Amir Tsarfati. Sabi dito, the IDF spokesman, over 100,000 residents of southern Lebanon have evacuated to the north. Kasi mga kapatid, yung southern part ng Lebanon, andun po marami pong mga bahay, mga structures ng Hezbollah, and Israel are starting to destroy all of those infrastructure na ginawa po ng mga Hezbollah. Kaya nga po nagsimula na silang magsilikas. So, pray natin mga kapatid na wala pong madamay ng mga civilian dito. I believe that Israel are giving their best para po maiwasan yung mga civilian na nadadamay na naman ito dahil sa kagagawa ng mga Hezbollah na ito. So, pray natin na matigil na, mawala na ito, and magkaroon na po ng kapayapaan doon po sa Lebanon. So, ito po report in Wall Street Journal. Sabi dito, Israel has begun pumping seawater into Gaza to flood the Hamas tunnel according to US officials. So nagsimula na sila mga kapatid, nalagyan ng tubig yung tunnel. Kasi nga yung mga Hamas na ito ay doon sila nagsusuot para sila mga daga sa lungga. So kailangang, yan, isa sa mga strategy, lalagyan nila ng tubig dagat. Yan, sinimula na daw nila na pasukan yung mga tunnel doon sa Gaza. So alam naman natin na sobrang haba nito ng mga tunnel, but at least they start today. So ito mga kapatid, exclusive Middle East, follow up natin. Israel begins pumping seawater into Hamas Gaza tunnels. So early effort to flood tunnel is one of the several techniques aimed at destroying network that underpins Hamas operation. So isa sa mga strategy ng Israel, yun nga, sinimula na nila. Sabi din, according to more sources, there are huge pump which eventually connect to a huge pipe to create a tremendous water surge. The pipe is inserted into the tunnel with the largest opening in the area, with the upper part of the tunnel sealed from above the cement so that the water does not escape. There are photographs of building sinking into the tunnel's route. So, ayan mga kapatid, nagsimula na. Makita naman natin, they're started to surrender. Marami na pong nagsusurrender na mga terorista na ito mga kapatid na pumasok po dati dito sa Israel. So, isa po balita mga kapatid, good news ito. Sabi dito, the Israel Navy completed the operational processing of the 4 new Sa'ar-6 class corvettes. One of them was sent to the Red Sea as part of dealing with the Houthi threat to shipping lanes. Praise God, no? Meron na namang 4 na pandingma sa karagatan, and one of it ay nakalag na po doon sa Red Sea. Alam naman natin, Red Sea is on the south part, and isa sa mga threat doon ay yung mga Houthi na mga Yemenites na ito. Kasi nga, nagbanta sila noong nakaraan na lahat ng barko, hindi lang po Israel, kahit lahat ng mga barko international na dadaan doon ay titirahin nila. So, ayan, ganun talaga sila kagulo mga kapatid. So, pag-pray natin, I believe that God will use this corvette to help and to protect the land of Israel. Even all the ship dyan sa Red Sea mga kapatid. So, ito rin mga kapatid, noong October 7, so sabi dito, an Arab Christian and the IDF can now add the official Israeli Christian flag patch on their uniform. So, it's been reported since October 7, Arab Christians who are not legally required to serve in the Israel Army had been volunteering in record numbers. Ibig sabihin mga kapatid, kasi may mga Arab Christians po dito, hindi po sila entitled or hindi sila pinipilit to join the IDF, na mga sundalo. But right now mga kapatid, dahil po may nangyaring kaguluhan noong October 7, marami pong nag-decide na mag-volunteer to serve in the IDF Army. Kaya nga po, this is their flag, their logo, and nakalagay na po yan dito sa badge nila para malaman that they are Arab Christians. So, dumadami mga kapatid. Ayan po, nakita nyo dito, yung flag. So, along with the Israeli flag, and then yung unit nila, and then yung flag ng Arab Christians. Makita natin, symbol na they are willing to die and they are willing to fight for their country. Alam naman natin na marami pong mga Arabs dito and their family are here, and alam naman natin na mga Hamas, they just fire everywhere. Kaya nga po, wala silang pinipili. So, whether Arab, Christians, Jewish, basta dito ka sa Israel, you are the target of the Hamas group na ito. So, ayan, another good news, marami na pong nag-volunteer to serve in the IDF Army. So ito mga kapatid, no, nakaraan lang 2 to 3 days ago,
So meron pong mga, syempre marami po pa rin pinapalipad yung mga Hamas going sa Israel. So meron pong nakatakas na rockets at bumagsak po ito sa Holon, Central Israel. Pero praise God, wala naman pong casualties. So salamat talaga sa mga bahay, mga places na ginawa talaga ng Israel para madepensahan yung mga civilian dito, lalo na yung mga bunker sa bahay. And ito rin mga kapatid, it was 2 a.m. and IDF soldiers noticed some suspicious movement in the horizon in a time of war that would generally mean to open fire, but the IDF, being the IDF, waited and then noticed it was a kid, a 4-year-old girl. So sa madaling salita mga kapatid, tinulungan nila yung bata na ito and ginamot nila mga kapatid. Actually na pag-alaman later on na nalaman nila na ginawa rin itong pain ng mga Hamas pala para titignan nila kung alert yung mga IDF. You know, it turns out the child was sent by Hamas into the heart of a war zone to see if the Israeli soldiers were up and alert. But still, makita natin yung humanity ng IDF kasi they know how to cure and they know how to love civilians mga kapatid. They are not there for the civilians. They are there to fight terrorism and para ibalik na po yung mga hostages na kinuha po ng mga Hamas na ito. So ayan, tuloy-tuloy mga kapatid, yung pagsuko po ng mga rebelde na ito, mga Hamas. So, unti-unti na po mga kapatid, yan, more and more terrorist surrenders in Jabalaya. They are still dressed here. So, soon the IDF will ask them to remove their clothes. Kasi nga, alam naman natin, minsan may mga explosive belt sila. So, better na lang talaga. Kasi napaka-dangerous na mga tao na yan. So, patuloy po na nakakanker ng Israel yung Gaza. So, praise God. Marami po may mga sundalo po na nawala lately, but may their memories become a blessing sa bayan ng Israel for protecting us dito and praying sa comfort sa kanilang mga family na naiwan. Patuloy po na nililinis ng Israel yung bayan ng Gaza sa mga terorista na ito. Ayan. So, yung mga pumasok po dito noong October 7, unti-unti na pong nawawala at nagsusurrender mga kapatid. Sobrang dami. Ayan, that is our news tonight. A simple news mga kapatid. Patuloy po natin ipag-pray kasi more than 2 months na po na tuloy po yung conflict and patuloy natin ipag-pray yung bayan ng Israel and even the Gaza mga kapatid na talagang mapalitan na yung government doon and bumalik na po sa dati yung kapayapaan doon po sa Gaza and maingatan po lahat ng mga civilian doon. So anyway, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and i-share mo na rin mga kapatid yung video na ito. So see you again sa ating mga next videos. Paalam.